sa tulong ng United States of America ay double purpose para sa Batanes at Amerika o para sa Pilipinas at Amerika. At malamang sa malamang, hindi na kailangang magdalawang sabi nitong si Governor Kayko sa United States dahil sa sasagpangin agad ng Amerika ang pagkakataon o oportunidad na ito, mapigilan lang ang naglalaway na leon ng China. Totoo yan mga utol, no? Napakalaking advantage niyan para sa United States dahil alam naman natin talagang meron silang hidwaan o meron silang kumbaga conflict na kung sino yung magdo-dominate ng mundo, di ba? At isa sa mga key, yan Taiwan mga utol kasi ang Taiwan po ang para sa hindi nakakaalam, ang pinakamalaking industriya ng microchips. Ang microchips po ay kumukontrol ng lahat, no? Makikita mo yan sa cellphone, sa kotse, sa jets, sa halos lahat na pinapagana ng electronics. So Taiwan alone lamang ang gumagawa ng ganon, yung semiconductor. Okay? So kaya yung industriya na yon mga utol ay tinawag na silicon. Yung industriya sa Taiwan, yung microchip industry nila ay tinawag na silicon shield. Okay? Silicon shield mga utol. Na kumbaga hindi sila pwedeng i-invade ng China dahil po protektahan sila ng United States of America kasi nga hindi pwedeng makontrol ng China yung mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Isa lang ang masasabi ko mga utol sa naisip na ito ng Amerika. Superb. Ito'y pagpapatunay lamang na 10 steps ahead sila o kaya nila talagang i-outwit ang China pagdating sa estratehiya at sa mga technicalities pag-usaping digmaan. Kung bakit ko ito nasabi ay eto na. Okay? Ano ito? Plano ng Amerika sa Batanes para i-counter ang China. Ano nga bang plano ito? Mamaya syempre ka-counter check natin tapos magbibigay tayo ng insights natin tungkol sa issue natin o sa topic. Okay, game na. Ito'y mula kay Sir Pau PH. Pakisubscribe siya. Pakilike na rin yung video. Game na. Nang magsimulang sumidhi ang tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, ay marami ang nababahala sa magiging epekto nito sa pangkalahatan, lalo na sa mga kalapit na bansa ng Taiwan katulad ng Pilipinas. Pero higit kanino man, ay Amerika ang lubos na nababahala kung sakaling magtagumpay ang pananakop ng China sa Taiwan. Totoo. Kaya ganun na lamang ang sipag ng Amerika upang maagapan ang tila nalalapit ng plano ng China. Sir Pau PH, pakisubscribe mga utol. Tulungan natin siya palakasin ng kanyang channel. Ang United States military ay nakikipag-usap sa mga opisyal ng Batanes para sa pagtatayo nitong civilian port o daungan ng barko at cargo vessel sa isang remote northernmost island ng Pilipinas. Ang impormasyong ito ay mula sa pag-uulat ng The Reuters. Ang plano na ito ay mas magpapaluwag sa akses ng mga Amerikano sa mga strategically located island na nakaharap sa bansang Taiwan. Tama. Ang proposed port na ito na itatayo ng Amerika ay sa Batanes, na 200 kilometers o 125 miles lang ang layo mula sa Taiwan's Republic of China. Layunin ng port na ito na mas mapabilis ang pagresponde ng tropang Amerikano kapag mas tumindi pa sa matindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang inchik na bansa. At ito na rin ang paraan ng Amerika para mas ma-intensify ang long-standing defense treaty engagement nito sa Pilipinas. Ang Bashi Channel sa pagitan ng magkabilang dulo ng Taiwan sa Orchid Island at Pilipinas naman sa Ami Island ay kinukonsiderang choke point ng mga vessel na gumagalaw papuntang Western Pacific. Yan mga utol, isipin mo, yan yung gustong sakupin ng China, no? So, kahit dyan pa lang makikita na natin na may ibang plano pa yan. Kung sakaling, etong China ang sinasabi ko, sakaling makukuha nila ang kabuuan nitong South China Sea, may kasunod na plano yan. So, makokontrol kasi nila yung navigation dito, 'di ba? Makokontrol nila yung buong South China Sea. So, bukod doon sa mga langis o yamang dagat at saka yun nga, natural gas and oil deposits na makukuha nila dito, talagang
talagang uunlad ang kanilang bansa. At bukod doon, makokontrol nila yung mga barkong dumadaan dito sa South China Sea, mga utol. So maglalagay ang, so far, meron namang mga base militar na ang United States. So sa atin ay Siam, di ba mga utol? So paikot na ganyan. May ganun sila para hindi na sila tuluyang lumawak. Doon pa lang, na masasabi kong na-outwit na nila o nalampasan na nila yung iniisip pa lang o plano pa lang ng China. Okay? At hindi talaga papayag ang United States of America na makuha o matuluyang makontrol ng China ang Taiwan. At kung bakit, mamaya ako sasabihin, ituloy na muna natin itong report na ito. Point ng mga vessel na gumagalaw papuntang Western Pacific at ang contested South China Sea. At ito din ang magsisilbing key waterway in case nasakupin ng China ang Taiwan. Tama. Napakagandang lokasyon nitong Basco Island upang pagtayuan nitong daungan dahil napakalapit lang nito sa Bashi Channel na regular na pinapadalahan ng mga aircraft ng Chinese military ayon sa Taiwan Defense Ministry. Si Governor Marilu Caico na provincial governor ng probinsya ng Batanes ay sinabi sa Reuters na nangangalap siya ng pondo mula sa United States of America para sa pagpapatayo nitong alternative port na intended para sa unloading ng mga cargo ship mula sa capital city ng ating bansa sa Manila. Bagamat meron ng existing port sa Basco Island, ay hindi ito magamit dahil sa lakas ng alon at hangin sa unang lokasyon nito. Ang plano na ito ng gobernador ng Batanes na magtayo ng isa pang port dito sa Basco Island sa Batanes sa tulong ng United States of America ay double purpose para sa Batanes at Amerika o para sa Pilipinas at Amerika. At malamang sa malamang, hindi na kailangang magdalawang sabi nitong si Governor Caico sa United States dahil sa sasagpangin agad ng Amerika ang pagkakataon o oportunidad na ito, mapigilan lang ang naglalaway na leon ng China. Totoo yan mga utol, no? Napakalaking advantage niyan para sa United States dahil alam naman natin talagang meron silang hidwaan o meron silang kumbaga conflict na kung sino yung magdo-dominate ng mundo, di ba? At isa sa mga key, yan Taiwan mga utol kasi ang Taiwan po ang para sa hindi nakakaalam, ang pinakamalaking industriya ng microchips. Ang microchips po ay kumukontrol ng lahat, no? Makikita mo yan sa cellphone, sa kotse, sa jets, sa halos lahat na pinapagana ng electronics. So Taiwan alone lamang ang gumagawa ng ganon, yung semiconductor. Okay? So kaya yung industriya na yon mga utol ay tinawag na silicon. Yung industriya sa Taiwan, yung microchip industry nila ay tinawag na silicon shield. Okay? Silicon shield mga utol. Na kumbaga hindi sila pwedeng i-invade ng China dahil po protektahan sila ng United States of America kasi nga hindi pwedeng makontrol ng China yung microchip industry. And isa rin yun sa mga reason kung bakit hindi tuluyang nilulusob o inaatake ng China ang Taiwan. No? So yung girahin, yung pasabugin kasi baka masira yung mga pagawaan doon. Yun ang aking teorya pero yun din ay mula sa mga nabasa ko galing sa mga eksperto. So anong masasabi nyo dyan mga utol? Okay, ituloy na muna natin. Mula nakaraang taon hanggang ngayong kasalukuyan ay halos na doble ang military bases ng Pilipinas na accessible ng United States na intentionally para sa humanitarian assistance na agad namang binanatan nitong si Xi Jinping na ginagatungan lang daw ng Amerika ang lumiliyab na apoy sa nagaganap na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Naniniwala ba? Sa ngayon ay wala pang response ang Chinese Embassy sa Manila regarding sa ipinadalang request for comment para sa proposed port na itatayo sa Basco Island. Naku naman, dapat kasi ay hindi na hinihingian ng opinyon o komento itong China. Dahil malamang ay kukontra yan. Talaga? Dapat malaya at taas no tayo sa mga proyekto na ipinapagawa sa loob ng Pilipinas dahil itong Basco Island sa Batanes ay literal na sa Pilipinas. Hindi ito kabilang sa disputed island ng West Philippine Sea. Tama. Samantala, dalawang hindi nagpakilalang government official naman ng Pilipinas na nag-request ng anonymity
ay sinabing binisita ng tropa ng United States ang Batanes kamakailan para i-discuss ang proposed port na ito. At agad naman itong kinumpirma ni Governor Marilo Cayco at sinabing isang beses lang daw pumunta ang United States para ma-assess itong proposed alternative port sa Basco Island sa Batanes. Ang aksyon na ito ng Amerika ay konektado pa rin sa layunin nitong mas mapalapit sa Asian nations para ma-counter ang China sa Asia-Pacific region. Totoo naman yun mga utol, yung naalala nyo sa mga hindi nakakaalam, yung First Island Chain Command ng US, no, kung saan sila'y naglagay ng mga base militar sa South Korea, Taiwan, Japan, Pilipinas, paikot yung buong rehiyon ng South China Sea, paikot doon sa mga bansa sa Asia Pacific. Ang tanging dahilan nun kung iisipin nyo na lang kumbaga sa game of chess, parang move nila yon para estratehiya yun ng US, kaya nga Island Chain Command Strategy, something like that, para mapigilan yung paglusob o pagkalat ng pananakop ng China. So, dun pa lang lamang na ang United States of America. So, napakarami nilang base militar. Hindi na mahihirapang magpadala ng mga reinforcement kung sakaling lulusob itong China. So, doon pa lang, kumbaga finish na yung etong gagawin pa lang o pinaplano pa lang ng China. At alam naman natin na may plano yang kasunod pagkatapos nilang masakop ang South China Sea kung sakaling magagawa nila. So, ano masasabi nyo dyan? Pero, maya, i-check natin yung legitimacy ng proposal na ito na pagtatayo ng port sa Batanes. Okay, tuloy na natin. At Pilipinas, ang isa sa mga numero 1 kaalyansa ng Amerika. At alam naman nating hindi madi-disappoint ang Amerika sa mga hakbang na ito na ginagawa nila. Dahil pasok nga naman ito sa Mutual Defense Treaty na siya ring binubuhay ng ating Pangulong Bongbong Marcos. At patunay nga rito ang mga EDCA sites na ang ilan ay malapit sa Taiwan na malayang na-access ng Amerika. Tama, yung Cagayan. Sa ngayon ay mahigit 150,000 na Pilipino ang nasa Taiwan. Kaya kung tuluyang mangyari man ang military conflict sa Taiwan Strait ay hindi pwedeng walang gawin ang Pilipinas. At bukod dyan ay pasok ito sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Sinasabi kasi sa Mutual Defense Treaty ng Amerika at Pilipinas na ang anumang armed attack sa Pacific region na makakaapekto sa both parties ay pwedeng makialam ang Amerika o tumulong sa mga bansa na sakop ng Indo-Pacific region. At isa nga ang Taiwan sa sakop nito. Totoo. Tunay nga na napaka-importanteng lokasyon ng Batanes para sa mga nagaganap na tensyon sa Taiwan Strait at West Philippine Sea. Ito mga utol, para i-check natin yung legitimacy ng report na ito mga utol, no? Mula to sa Reuters, okay? Exclusive, US military in talks to develop port in Philippines facing Taiwan. So, kailan lang yan? 3 days ago, August 31, no? So, ayan mga utol. Basahin lang natin ng konti. Manila, August 30, Reuters. The US military is in talks to develop a civilian port in the remote northernmost island of the Philippines. The local governor and 2 other officials told Reuters a move that would boost American access to strategically located island facing Taiwan. Okay? US military involvement in the proposed port in the Batanes Islands, less than 200 kilometers from Taiwan, could stoke tension at a time of growing friction with China and a drive by Washington to intensify its long-standing defense treaty engagement with the Philippines. So pero may nasabi na talaga dito ang China, no, na yun na naman, ganoon na naman, paninira na naman sa United States ang ginawa nila o sinasabi nila. Pero dati pa naman nilang ginagawa yan. Kumbaga sinisiraan nila ang United States na parang ang dating kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan o sigalot ang Pilipinas at ang China dahil sa pakikialam ng US. At ganun din yung sinasabi nila sa buong kapulaan ng rehiyon ng Asia Pacific na kaya may tension dito, may sigalot ang mga bansa dito sa Asia Pacific ay dahil daw di umano sa pakikialam ng Amerika. Yan ay mula sa China. So ano masasabi nyo dyan? Sino ba talaga ang dapat sisihin kung bakit may tension dito sa Asia Pacific?
Okay? O sa South China Sea, mga utol. O, paki-comment na lang ang inyong opinion. Ako palagay ko China, sila naman yung nakikialam ng mga hindi naman dapat nila pakialaman ng mga teritoryo. So ano masasabi niyo yan? Paki-comment. Gusto rin na talaga nilang sirain ng Amerika. Dahil lang sa ganun, kasi Amerika lang ang pumipigil sa kanilang mga masasamang balak. Palagay ko, di ba? Okay, tuloy na natin mga utol. Kailangan ko na lang ang inyong opinion at komento. Tuloy na natin to. Dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Batanes din ang isa sa nagsisilbing pinakamalaking training sites ng joint military exercises na tinatawag na Balikatan. Mahigit 17,000 na tropa ng Amerikano at tropa ng Pilipino ang nagsanib puwersa sa military drill na ginanap sa Batanes. Sa ngayon ay wala pang malinaw na pahayag ang gobernador ng Batanes sa mga pwedeng ma-access ng Amerika pag natapos ang proposed port na ito. Pero ayon sa gobernador, ay malaya umano ang US troops kung gagamitin nila ang lahat ng port sa Basco Island para sa mga regular military exercises. Pahayag naman ni J. Batong Bakal, isang maritime expert ng University of the Philippines, ang proposed port na ito sa Basco Island sa Batanes ay lubos na kailangan ng isla para sa depensa sa mga worst case scenario na pwedeng mangyari. Totoo. Mga kaalyado, kung ako naman ang tatanungin personally, dito sa daungan na planong itayo sa Basco Island ay pabor ako dito dahil talagang makakatulong ito sa Batanes at syempre sa Pilipinas. Kumbaga naging praktikal ang pag-iisip nitong si Governor Marilo Caico dahil mangyari man sa hindi ang invasion ng China sa Taiwan, at least pag naipatayo yung proposed port o daungan ay permanente at habang buhay na magagamit ito ng Batanes sa kanilang mga unloading at loading ng cargo ships. Ikumpara nyo naman mga kaalyado sa plano ng China at gobernador ng Cagayan dati sa Puga Island na si Governor Manuel Mamba, ay dito na ako sa inisyatibo ni Governor Marilo Caico. Teka lang mga utol, bago tayo magtapos, anong masasabi nyo dyan sa plano ng governor ng Basco Batanes, ng Batanes? No? O shoutout po kay Governor Caico. Pero napakagandang bagay niya, no? Sabi nga, tama si Sir Pau dun sa sinabi niya, no? Matuloy man yung sigalot na magkagera man o hindi. Kung hindi matuloy, pero pag natuloy yung port, malaking bagay yon, malaking income yon para sa Batanes at income yon para sa Pilipinas. Malaki ang maitutulong ng port na ito sa lugar na iyon. Okay? Pwede silang umunlad dahil syempre tax yun 'di ba mga utol pagpasok ng And bukod doon, napakalaking depensa nun para sa Pilipinas na rin. Okay? So anong masasabi nyo dyan mga utol? Napakagaling, kaya sinabi ko superb yung naisip ng Amerika na maglagay ng port dyan. Syempre hindi lang naman port ang ilalagay nila, naval base, 'di ba mga utol? So ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang kahit ano pang reaction nyo. Kaya sinasabi ko na napakagaling nung ginagawa ng ating gobyerno. Sa totoo lang, yung taktikang ginagawa ng ating gobyerno, hindi nila inaaway pag ng mga salita sa China, kahit anong gawin ng China. Pero gumagawa tayo ng hakbang para paigtingin ang ating depensa. Hindi naman tayo pwede lumusob sa kanila. Pero pinapaigting natin ang ating depensa, pinapalakas natin ang ating Armed Forces of the Philippines, at the same time, pinapalakas natin yung tie-up natin sa ibang bansa, particular sa Amerika. So doon pa lang, alam na natin may move ang ginagawa ang ating gobyerno, at muli ay sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi tayo papayag na maagawan ng teritoryo ng China. Pero sa lahat ng pamamaraan, sa mga madiplomasyang pamamaraan, kung sakali hanggang kaya, doon niya idadaan. Doon natin idadaan, at tama naman yun sa palagay ko. So ano masasabi nyo mga utol? Pa-comment na lang. Maraming salamat sa iyo, Sir Pau PH. Maraming salamat sa inyo mga utol. Muli ako si Target Achilles in behalf of the Real South Pride Production. Ako'y nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless. Saludo po ako sa inyo lahat. Maraming salamat po.